Ang nakaraan, dahil sa husay ng ating bida sa pakikipaglaban, 3 celestial ang nagpakita ng interes sa kanya. Ngunit isa lamang ang kanyang pinili, ang Goddess of Luck, na nagbibigay sa kanya ng isang artifact tuwing nakakapatay siya ng boss at nagpaboost din ng kanyang luck stats. Habang pauwi, nasaran siya ng sasakyan at naisip ang palitan ito, kasabay ng paglipat sa isang mas ligtas na lugar tulad ng Players' Town, na may palaging surveillance. Ngunit may isang problema, wala siyang pera. Ang tanging lugar na alam niyang mabilis kumita ay sa quest area. Dito nagsimula ang panibagong pagsubok para sa ating bida, si Shin Sang-hyun. Dahil isa lamang siyang hamak na level 17 na walang party, hindi siya pinapayagan ng receptionist na pumasok. Hanggang sa makita siya ng isang babae, si Kim Miso, isang kilalang rank A+ na manlalaro at kasalukuyang level 100. Makakapasok kaya sa dungeon si Shin Sang-hyun? Sino nga ba si Kim Miso, at paano niya matutulungan ang ating bida? Ang pagpapatuloy. May isang babae na bumaba sa sasakyan, at sinabi ng kanyang butler, "Maghihintay lang ako dito, madam." Sumagot naman ang babae, "Gawin mo kung ano ang gusto at kailangan mo." Habang naglalakad siya, naisip niya na halos lahat ng miyembro ng guild ay abala ngayong araw. Sinabi niya sa sarili, mukhang kailangan kong humanap ng bagong party member. Pagpasok ni Kim Miso sa loob, naaktuhan niya ang isang tensyon sa pagitan ng isang player at ng receptionist. "Seryoso, magtiwala ka sa akin," sabi ng lalaking kausap ng receptionist. Samantala, ang lalaki naman sa tabi ni Kim Miso ay inaabot ang kanyang badge level. Sa isang pagkakataon, nagkaroon ng dahilan si Kim Miso upang magtrabaho kasama si Shin Sang-hyun. Dahil sa mga regulasyon tungkol sa minimum na bilang ng grupo para sa mga misyon, ito ay naging malaking abala sa kanya. Noong panahong iyon, napansin niya ang isang manlalarong punong-puno ng kumpiyansa. Dahil hindi niya alam kung paano ito maaaring tumugon sa sitwasyon, unti-unti siyang naging interesado rito. Tinanong ni Kim Miso ang babaeng receptionist kung anong quest o misyon ang gustong pasukin ni Shin Sang-hyun. Sumagot naman ang receptionist, "Opo, one moment please." Agad na ipinakita ng receptionist ang quest kay Kim Miso, at agad niya itong tiningnan at pinag-aralan. Ang quest ay isang defense quest, ubusin ang lahat ng halimaw na paparating sa Guardian Tower. Ang quest ay ituturing na failed kapag nasira ang tower. Mga halimaw, mga wolf monster o kaparehas ng isang wolf. Bilang ng papatayin, 300. Recommended level, 100. Quest reward, 500 million won. Nagtaka si Kim Miso at tinanong ang sarili, Hindi niya pinili ang fetch o kaya raid quest, pero defense quest. Dahil sa mga limitasyon ng misyong ito, maaari lamang itong matapos kapag natalo ang lahat ng halimaw. Karaniwan, mahalaga ang pagkakaroon ng 4 na miyembro sa isang party, kahit isang range damage dealer ay dapat kasama. Pero gusto niyang mag-isa sa misyon na ito. Isa itong suicide mission. Ito ang mga iniisip ni Kim Miso habang nakatingin sa ating bida. Napansin naman ito ng bida at nagtanong, "Kinakabahan ka ba?" Ang tanging sagot ni Kim Miso ay, At napaisip, "Tama ba ang narinig ko?" Sabi ni Sang-hyun, "Oo, hindi ka kasi nagsasalita. Napatulala ka na lang, kaya nag-alala ako kung kinakabahan ka." Dagdag pa niya, "Kung tingin mong mahirap ito, pwede pa tayong maghintay sa iba pang gustong sumama, siguro isang tank o isa pang range damage dealer. O kaya." Biglang napatigil si Sang-hyun nang biglang hawakan ni Kim Miso ang kanyang braso. Sumagot si Kim Miso, "Hindi na kailangan, Mr. Sang-hyun. Walang problema." Pero halatang naiinis siya at dali-daling pinindot ang accept button. Nag-notify ang system, "You have accepted the quest. You will be relocated to the quest area." Isang portal na gawa sa kidlat ang lumitaw at nilamon sila nito. Ang receptionist ay nag-aalala, "Since kasama mo naman si Miss Kim Miso, sana walang masamang mangyari." Isa sa mga nakikinig na lalaki ang nagtanong sa kanyang kasama para humingi ng opinyon. "Tingin mo, magtatagumpay sila?" Sumagot naman ang isa, "Malabo yan. Paano makakatapos ang isang level 17 newbie ng level 100 dungeon?" Sumabat naman ang lalaki sa likod, "Masasabi mo bang walang plano si Kim Miso? Isa siya sa pinakabatang player na nasa rank A+. Tingin mo ba, ganun siya katanga?" Sumabat ang lalaking unang nagtanong.
Alam niyo ba ang bagong ranking system na ginawa ng Players Association? Sumagot ang dalawa, ha? Oo naman. Hindi ba ginawa ito kasi mahirap malaman kung gaano kalakas ang isang player base sa kanilang level? Tama, may dalawang criteria kung paano maa-assign ang ranking mo. Una, kung ilang dungeon na ang natapos mo. Pangalawa, ang overall battle sense ng isang player. Si Kim Miso ay rank A+ dahil sa kanyang battle sense. Sabi ng isang lalaki, oo, naiintindihan ko yan. Pero ano ba yung A+ na yan? Oh, hindi pa ba obvious? Ibig sabihin, may mga halimaw pa na mas malakas sa kanya. Hindi yan ang mahalaga ngayon, sabi ng lalaking nasa kanan. Sumagot naman ang isa, ha? Edi ano pala, ang lalaking yun ang sumama kay Kim Miso sa loob ng dungeon. Napakaswerte ng hip, samantala, sa loob ng dungeon. Ito ang defense quest na kinuha nila kanina na tinatawag na The Age of the Night and Wolves. Ang dungeon ay halos kaparehas ng modernong mundo, may mga gusali na kamukha ng nasa kasalukuyang panahon. Makikita si Kim Miso na nakatayo sa itaas ng isang gusali, hawak ang kanyang malupit na sandatang pana at palaso. Habang nakatingin siya sa ating bida, naisip niya, kailangan kong panindigan ang mga sinabi ko kanina. Kailangan kong gawin ang lahat para matulungan si Sang Hyun at hindi siya mapahamak. Si Sang Hyun naman ay nakangiti at bahagyang tumingin pa kay Kim Miso. Pero sa isip ni Kim Miso, sana maging leksyon sa kanya ang pagkakataon na ito. 30 minuto na ang lumipas. Anong sabi mo? Tanong ni Kim Miso. Sumagot ang ating bida, gaya ng sabi ko kanina, huwag kang makisali maliban na lang kung humingi ako ng tulong sayo. At hanggat nakatuon ka lang sa pagsuporta sa akin, ipinapangako kong bibigyan kita ng 5% sa parte. Wow, si Kim Miso sa narinig at sinabi, ibig sabihin, hindi lang ako na mamalikmata. Bakas sa mukha niya ang pagkainis. Dagdag pa ni Sang Hyun, oo, nakakakuha ka ng 5% sa pagsuporta sa akin. Hindi ba napakagandang deal nito? Nagtanong si Kim Miso, akala mo ba na pumayag ako na isama ka dito dahil sa mga kondisyon mo? Walang paraan para makayanan mo ito mag-isa. 300 ang halimaw na kailangan mong patayin, 300. Diin niya sa ating bida. Dagdag pa ni Kim Miso, ang quest na ito ay mahirap, kahit para sa level 100 na kagaya ko. Habang nagsasalita si Kim Miso, bigla siyang natigilan habang nakatitig sa ating bida. Maghintay ka at makikita mo, sabi ng ating bida sa babae ng nakangiti. Pumayag na lang si Kim Miso at napabuntong hininga. Fine, pero makakakuha ako ng 1% increase na hati sa mga halimaw na hindi mo mapapatay. At wala kang makukuha kung pinakawalan mo ang 75 sa mga ito. Malinaw, biglang dumating ang mga halimaw, mga asong lobo o wolf, na handang umatake sa Guardian Tower. Agad itong hinaranggan ni Sang Hyun at sinabi, sorry, pero hindi ko hahayaang mangyari yan, sabay palo ng espada niya sa lupa. Halatang nagalit ang mga lobo at natuon ang atensyon nila sa ating bida. Mayabang na sinabi ng bida natin, ako na ang bahala sa lahat. Sabay umatake ang mga halimaw at si Sang Hyun. Si Kim Miso naman ay tahimik lang na nanunood. Sa sobrang bilis ni Sang Hyun, ilan agad ang napatumba niya. Gumagawa sila ng nakakatuwang tunog kapag namamatay, sabi ni Sang Hyun na may bahid ng tuwa. Habang nanunood mula sa malayo si Kim Miso, napagtanto niya na hindi ordinaryong mayabang na player si Shin Sang Hyun. Walang sablay ang kanyang mga tira, at ang estilo niya ay nagpapakita ng kanyang pagkabihasa. Dagdag pa niya, ito ang sinasabi ni Jinho, ang warrior player sa guild namin, isang perpektong balanse sa atake at depensa. Bukod pa doon, hindi siya gumagawa ng mga walang kwentang galaw at sinisigurado niyang makakapatay siya ng maraming halimaw sa isang atake lang. Pero madami pa siyang kailangang ayusin. Biglang napansin ni Kim Miso na sobrang dami na ng kalaban ni Sang Hyun, at hindi sila basta-basta para sa isang level 17 na player. Teka lang, alam ko nang may kakaiba rito simula pa lang. Bakit ang mga halimaw hindi makagalaw? Huwag mong sabihin na stun sila. Nakakagamit ba siya ng stun? Gulat na gulat si Kim Miso at muntik pa itong mahulog sa gusali. Samantala, sa tulay ay dinig na dinig ang mga atakeng ginagawa ni Sang Hyun. Muntik nang mahulog si Kim Miso at napabulong, pero sa nakikita ko,
kahit sino kayang sabihin na nakakagamit nga siya ng stun. Kahit na nagtitipid siya ng lakas, mukhang tumagal iyon ng 4 na segundo. Kung ganoon, magkakaroon siya ng higit pa sa sapat na oras at mga mapagkukunan para talunin ang lahat ng halimaw na ito. Itong lalaking to, sino ba talaga siya? Si Shin Sang-hyun naman ay tuwang-tuwa habang nakikipaglaban at nagtataka kung bakit napakadali ng mga ito. Napansin ni Sang-hyun na biglang may pagbabago sa galaw ng mga halimaw. At gaya ng inaasahan ng ating bida, lumabas din ang boss, ang Black Wolf. Galit na galit ito at rumekta sa ating bida. Sinabi ni Sang-hyun sa sarili, hindi ko pa ito nakakalaban sa nakaraan kong buhay, pero bakit parang pamilyar ito? Ang Black Wolf ay gumamit ng stun skill at natamaan nito si Sang-hyun. Bigla siyang hindi makagalaw, parang may kuryente sa kanyang katawan. Kaparehas ito ng aking skill. Napagtanto niya, nakita agad ito ni Kim Miso at agad siyang nakapaghanda ng shield gamit ang kanyang artifact upang hindi siya maapektuhan. Napansin din ni Kim Miso na gumagamit ng stun ang Black Wolf at napabulong sa sarili, nakalimutan ko ang tungkol dito, at heto ako, sinusubukan siyang batikusan habang nasa panganib siya. Dagdag pa niya, sige, sabihin natin na may paraan siya para ma-stun ang mga kalaban. Pero para magkaroon siya ng paraan upang baligtarin ang epekto nito, lalo na para sa isang tulad niya sa level niya. Imposibleng mangyari iyon. Ginamit ni Sang-hyun ang recovery skill at nagawa niyang kontrahin ang epekto ng stun ng Black Wolf bago agad na umatake. Nagulat si Kim Miso at hindi maipaliwanag kung paano iyon nangyari. Ang halos perpektong swordsman, ang napakahabang epekto ng stun, bukod pa doon, kaya pa niyang kontrahin ang mga ito kahit na level 17 pa lang siya. Balik sa laban, galit na galit ang Black Wolf nang makita nitong nakawala si Sang-hyun sa stun skill nito. Ngayon, nasa harap na mismo niya ang bida. Nasorpresa ka ba? Tanong ni Sang-hyun. Well, may sense naman yun. Pagkatapos ng lahat, ang biktima mo, na dapat ay apektado ng stun, biglang gumalaw ulit. Mabilis na umatake si Sang-hyun pababa at agad niyang tinusok ng espada ang tiyan ng halimaw. Binigyan ako ng pagkakataon para tapusin ang kasunduan, sabi ni Sang-hyun habang nakangiti. Para bang ang Black Wolf ay nasa ilalim ng epekto ng sarili nitong stun. Malas. Kumalat sa damit ko. Akala ko makakatakas ako kung dumaan ako sa ilalim niya. Since madumi na rin lang ako, bakit hindi na lang ako maglibang ng kaunti? Natatawang sabi ng ating bida. Sa tuktok ng gusali, nakangiti at masaya si Kim Miso habang tinatanong ang sarili, sino ba talaga ang taong ito? Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.